Camping was the most awaited activity at Brightways Academy. Camp 2025 tested the lessons students had learned, allowing them to apply their scouting skills. The first activity was for each patrol to create their yells, proudly representing their patrol names. Once they finished, they boarded their jeepneys and headed to EJ Play and Campgrounds, also known as Alma's Farm. Salamat. Patrol leader, kindly arrange your members. Esther, dito, Esther. We went here. There, they explored and encountered different animals, from farm animals to exotic species like the tortoise. So, si Lawin po ay 2 years na sa amin. Si Nigo po yung name niya. Si Siul pa lang po alaga na namin si Nigo. Hello? So, green chick po is one of the smallest parrot. Meron lang siyang maximum size of 80 grams and 10 inches long. Lifespan is maximum of 20 years. Until here. Bakit po siya Brahma? So, yung egg po ng Brahma breed. Oopsie. Okay, 3 kinds of, 3 breed po ang available dito. Meron tayong Rhode Island Red. Yun po yung red and brown combination. Rhode Island Red breed. American breed po siya. Sila po yung nagpo-produce ng brown egg. So, lifespan ng chicken ay umaabot po ng 8 years. Depende po yon sa pag-aalaga. No? So pag nag-open po si Boy, ibig sabihin naliligaw siya, nang-aakit po siya ng hinang hen. So, P-Fowl family ay may lifespan na up to 25 years maximum. Identity ni American La Mancha, wala po siyang sungay, wala ring tenga. So, imported breed po siya, pure American La Mancha. So next breed po natin ay Boer. Ito po si Boer. Meron siyang mahabang tenga, mahabang sungay. Pwede sir? Pwede Dito, palay muna ulit. Uy, nasa lang dito. Ayan. Sige, sir, madali. Lagi Can I pet them? You can touch. You can pet the American La Mancha. Go touch her. Yan. Ito, tinan mo. Ella. He's a retired horse racer. So he's already 16 years old. Oh, he's a racer. Yan. Touch. How do we turn? Iiwan na lang po siya. Nakatayo pa siya. Tara na. Okay. Sulcata tortoise. 6 years old po si Jim. 20 years, kabubuhay po yung ating tortoise. So meron pa po si Jim na 114 years remaining lifespan. Sorry, doon na lang po tayo babawi sa ating Look, cute. Touch the head. Yan. Next po, next. Cute head. One by one. Sa shell. Okay. Can you hold this? Picture na Chelsea. Just touch the shell. Huwag lang yung head Huwag lang yung head. Just the shell. How hard is this? Don't feed the You have a tail!
No, there's two of them! Ah! It's a hybrid! Pangasa shell lang ta. So, itong pinaka-smallest na yan po yung kanyang baby shell. Nanay na po yan si Jean. Guys, look! Bebe! Guys! Look eh! Not all black things are dead. Look! Kasi part din po siya ng rodent family, yung ating rabbit. Okay, so kapamilya po niya yung ating guinea pig, hamster. No, guinea pig yan. May kapibara? Para lang. After the animal tour, the campers enjoyed their lunch, which had been prepared earlier at the academy. Sorry po, sir. Sir. The next stop was a visit to the house of the first president of the Philippines, Emilio Aguinaldo. Forward! March! Welcome po sa Dambanang Emilio Aguinaldo, First President for the First Philippine Republic. Before po tayo pumasok, inform ko lang po kayo na ang bahay na papasukin natin ay 180 years old na. At ang bahay na to, ayon sa batas, ito ay hollow ground or sagradong lugar na kailangan respetuhin. Ngayon, bago tayo pumasok sa loob, may ilang rules and regulation lang po tayo na kailangan sundin. Una po dito, pwede po tayo mag-take ng pictures pero paki-off na lang po ng flash. Pangalawa, pinagbabawal po natin ang pagpasok ng kahit anong pagkain or inumin sa loob. Pero kung may dala po tayo, okay lang po. Wag na lang po natin siyang buksan habang nag-iikot tayo sa loob. Then, pangatlo, na lang po, take off po ng mga shades, caps, or hoodies kung meron man po. Pang-apat, sa mga guro, pasuyo na lang po na pakilalayan yung mga bata. Iwasan po natin ang paghawak ng mga gamit na makikita natin sa loob kasi po kung ano man po ang masira ay yan din pananagutan. Panglima, pinagbabawal po natin ang paggamit ng vape or sigarilyo habang nag-ikot sa loob at labas ng museo. Panganim, matuli, panatilihin po natin ang respeto sa lahat ng oras. Pwede na po tayo pumasok sa loob. Straight line lang po tayo. Ma'am, yes, ma'am! Mark time, march! Forward, march! Okay lang na normal lang tayo ng walk hanggang sa makarating kayo sa garden, pwede na yung ibalik yung step niyo. Pero dito sa loob ng museum, bawal yun ha? Ma'am, yes, ma'am. Ma'am, yes, ma'am! Okay, so yun na po ma'am. Sa right side, bigyan ko kayo ng overview dun sa loob ng museum kung ano makikita. Meron tayong bowling lane, 1920 po yan ginawa. Yung nandyan sa side. Yes. And then the original house, ito naman sa left side nyo. Itong nandito. Okay, and then meron tayong pinapakitang picture ni St. Mary Magdalene kasi po si Emilio Aguinaldo is devoto siya ni Santa Maria Magdalena. Kaya yung grupo niya sa Katipunan is Magdalene. Okay, yan. First wife. So, yan. Proceed tayo dito, ma'am. Then, makikita niyo po yung meron tayong iba't ibang diorama dyan. Several pictures ng Battle of Cavite. Paikot tayong ganyan, ha. Pag akyat sa second floor, naka one line lang tayo. Regardless kung may group kayo. Naka one line na lang sa second floor.
Oh, panunumpa sa Tanza. Di ba nakarating na tayo sa Tanza? Sa Tejeros Convention, naalala nyo yun? Otop, naalala nyo? So, yan yun. Ano nga to, sir? Underground, di ba? Ito po yung bomb shelter ng bahay. So, dati po yung deep well na i-convert into a bomb shelter. Makikita po natin dito is yung mga medalya ni Emilio Aguinaldo. Then yung mga pins niya na sinusuot. Then dito naman is yung mga agimat. Anting-anting din yung mga sulat. Then ito, yung flag na to is hindi to yung tunay na ano. Kumbaga display lang natin kasi wala yung original yung tunay dito. Dito naman is mga sulat ni Emilio sa nanay niya, sa kapatid niya at kay Baldomero nung nasa Hong Kong pa siya. Ito po kasi binuksan na po to nung birthday ni Emilio. Parang hindi kami nakapunta nung dito, no? Yes ma'am, wala. Yung naalagay pa lang po dito is yung mga gawa na... Kung ma-observahan nyo anong lengguwahe, anong language yan? Spanish. Hindi sila masyado gumagamit ng Filipino. Ito sir, yung mga ginamit nung ano, mga labanan. Ano yun sir? Ito ay shotgun yung nasa baba. Yung panguna natin is German Master. Kumbaga, ano siya eh, nakuha na lang siya, ano na, batay-batay na talaga. Then ito naman yung mga sapatos ni, mga matitibay na sapatos ni General. Yes. Then ito naman yung mga kagamitan niya pag siya ay nakipaglaban. Then ito naman po yung tinatawag na salakot or sombrero. Then ito naman yung president splash niya. Yung unang splash. Then ito naman yung scarf niya. Panyo. Then may makikita kayong sigarilyo dito nung tabako. Yung unang panahon na tabako guys. Susi na to, ito ay binigay lang sa kanya, niregalo ng kanyang nung panahong katipunan pa siya. Then ito yung chessboard niya. Chessboard. Yes. Kaso kulang-kulang na yan. Then ito naman yung kanyang mga canes. Cane. Ano yan, sir? Iba't ibang cane, iba't ibang okasyon. Ito naman yung kanyang bato na pag nagpapahinga siya. Diyan siya nakupo. Opo ma'am, yung bato niya. Then ito naman yung mga sandata na ginamit. Pandigma. Tandaan nyo. Yung, ang tawag dito, Chris, Kampilan. Itong tatlong spear na to, binigay sa kanya ng mga dato. So per group, pila na lang po tayo ng isang linya. Sili. Kung nakikita nyo dito is may picture, ito yung anak ni Carmen. Bali apo ni Emilio. Paboritong apo ni Emilio. CR may tiles, modern era na to. Panahon na ng American siya. No? Kumbaga parang sila yung mayaman dito eh. Dahil ito naman yung kanilang Balcony. Pwede dito. na tinawag na makasalanan. Kasi minsan pag may nangaarana, siyempre kasalan agad. Depende na lang sa babae. Tapos pag pumayag yung babae, diretso kasalan. Then ikot po tayo dito. One lane ulit, left side lang tayo. Ma'am, para hindi pa magkasunod po. Then ito naman po yung pintuan papuntang Torre. Kaso limits lang po tayo, ma'am. Nakalakata. Yung kwarto, kanina yan. Yan po yung daan papuntang office ni General. Mamaya po makita. Yung kahoy na ginamit dito is puno ng nara tsaka kamago. Then ito naman kanyang master bedroom. Master Ng bedroom. kanyang pangalawang asawa na si Maria Agoncillo. Kung makikita nyo po dito yung picture ni Emilio, 79. Yun. Then makikita nyo dito sa sala is malaki kasi dito sila pwede magpa-party dito occasionally. Then dito naman is dati is bintana pa lang yan, dito niya unang ninagayway ang kanyang watawat.
Then na-renovate to noong 1919 to 1920. Sinama na po itong mga nasa ceiling. Nandito rin po yung ano ng plug ng 8 rays. Talaga tayo. Hanggang ilang floor to? 7 ma'am. 7th floor? Hanggang doon sa may tower ma'am. Then ito naman yung fine dining nila. Ilang seater yan? 10 ma'am. Kita nyo dito yung parang plug na ginawa dinesign ni Emilio. Puno ng nara at kamagong. Kaya hugis watawat siya ma'am. Then ito naman kanyang salamin. Then papasok na po tayo sa Veterans Hall. Kung saan sila nagmi-meeting ng mga kasama niya nung namumuno pa siya. Then itong mga upa na to may secret ano ulit? Compartment. Yung mga Barel at dokumento. Sa lahat po ng mga upuan niya. Then ito naman po ang kanilang kusina. Tapos yung dalawang pintuan na po yan is yan po yung dati nilang rep. Imported na yellow nilalagay dyan. Galing US. Tapos itong pakit na to is servant's room. Kwarto ng mga yaya. bahay. Isang bahay. Makikita nyo dito sa baba, andito yung kanyang swimming pool. Ito po. Ayan ang swimming pool. Ang taas ng tubig nito is 5 feet. Kaya 5 feet kasi 5'3" lang po si Emilio. Para makatayo siya. Then makikita nyo dito yung puno ng Chico. Almost 100 years na yan. Then makikita nyo dito ang kanyang puntod. Okay.